Nakaranas ng baha at pagguho ng lupa ang ilang lugar sa Luzon. Bunsod po yan ng masamang panahon. At kabilang sa nagpapalandoon ang trough ng low pressure area na ayon sa Pag-asa ay may tsansa pa rin maging bagyo. Saksi si CJ Torida ng GMA Regional TV. Hirap makausad ang mga motorista sa lakas ng ragasan ng baha sa Naguilian National Road sa Baguio City kahapon. Sa lakas ng agos, tila matutumba na ang mga nakamotorsiklo. Ayon sa mga otoridad, umabot ng 1 oras bago tuluyang humupa ang baha. Talagang nagulat ako kasi ulan lang. Bakit na-flood na ganun? Dati-dati, yung malakas na typhoon, saka mapuplood yun. Pero bakit ngayon ulan lang? Bunsod ng ulan, may mga naitalang pagguho ng lupa tulad sa Banawe sa Ifugao at Katlubong sa Bugyas, Benguet. Sa Bintar, Ilocos Norte, nagbagsakan sa gilid ng kalsada ang mga tipak ng lupa at bato. Ayon sa mga residente, kasunod dyan ng sunod-sunod na pag-ulan noong mga nakaraang araw. Baha naman ang namerwisyo sa bayan ng San Nicolas, pati na sa Orion, Bataan. Binayo rin ng malakas na ulan ang ilang bahagi ng Cagayan. Pabugso-bugsong ulan naman ang nararanasan sa Tumawini, Isabela. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorm ang nagpapaulan sa Cordillera Administrative Region at sa Pangasinan. Habagat at trough naman ng low pressure sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang nakaaapekto sa Isabela at Cagayan. Kung maging ganap na bagyo, papangalanan itong Bising na ikalawang bagyo sa bansa ngayong taon. Bukod dito, isang bagyo pa ang binabantayan ng Pag-asa sa labas ng PAR. Pero malayo na ito at hindi na makaaapekto sa Pilipinas. Para sa GMA Integrated News, CJ Torida ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.